ating pinangako din sa ating mga tagapakinig, yung part 2 ng ating Felix Manalo movie, no? Hindi natin ginagawa to dahil gusto natin, kasi kung ito'y talagang gusto lang nating manira, dapat noon pa, nung bagong-bago pa lang itong pinalabas. Pero ito ho kasi ay itinanong sa atin ng ating pong listener. Kaya naman po natin sinasagot. Okay, alam ko marami nag-aabang dito, mga kaibigan. Unang-una, nung atin pong tinalakay ito last week, no, medyo pahapyaw lang ito, sinabi lang natin yung mga minor issues, kagaya for example, yung may hikaw itong si Honorata. Kasi napanood ko ng buo ito, 2 oras pinagtyagaan ko kahit madaling araw. Matagal pala yung niya, palabas. Matagal tong palabas na ito. At talaga nga naman nakita ko, makikita nyo ho sa video version nito, papakita ko yung picture na talagang may hikaw doon ni si Honorata de Guzman. At nung nakausap niya nga, dinalaw siya sa bahay ni Ginoong Manalo nung siya Adventista pa, para kausapin yung dalawin yung tatay ni Honorata. Ang sumalubong sa kanya itong si Honorata na ginagampanan ni Belia Padilla. No? At nakahikaw nga siya. At tinanong nga siya ni... sabi nga ni Honorata kay Felix Manalo, kilala kita, napapakinggan kita noon sa pangangaral mo. Kilala mo pala ako. Opo. Sa inyo po ako una nakapakinig ng aral ng Sabadista nung nagpapalaganap pa kayo dito sa Kalye May Halige. Kailan mo kayo umanin? Nung 1 taon pa po. So, ibig sabihin, 1 taon na siya Adventista, nakahikaw. Hindi man. So, that is, sa mga pelikula naman, walang perfect eh. Talagang nagkakamali dyan sa bagay niya. Pero that is minor. Ang atin pong gagawin is biblical analysis. Sige. Sa mga teachings, no? Kasi unang-una, naobserbahan ko sa method ng pag-aaral ni Ginoong Felix Manalo, no question, no doubt about his sincerity. He loved the Lord. He loved God, and he loves his soul, he loves his salvation. Kaya lang nga po, kung minsan yung sincerity natin, pag hindi ho ito na-control, nagiging ego. So dahil sa ego na yon, na-disappoint kasi siya, ayon sa story, na-disappoint siya, pumasok siya ng Mission Kristiyana, pumasok siya ng Presbyterian, Seventh-day Adventist, na-disappoint siya. Sabi niya, wala dito sa akin pinasok yung katotohanan. So, nag-organize ngayon siya ng grupo. Pinuntahan niya yung mga dati niya kasama ng Mission Kristiyana at nag-organize sila ng Bible study at doon itinuro daw niya yung Iglesia ni Cristo. Well, unang-una, masasabi natin, theologically speaking, doon natin makikita sa background ngayon ko naintindihan kung bakit si Ginoong Felix Manalo ay nagtuturo na ang hindi papasok sa Iglesia ni Cristo ay hindi maliligtas. Alam niyo kung bakit? Kasi po, may background pala siya ng Presbyterianism. Alam natin yung doctrine ng election ng mga Presbyterian na pinili na ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. Calvinist, no? Once saved, always saved. No wonder why Felix Manalo teach at tinuturo ngayon at ang tinubos lang daw ng dugo ni Cristo ay yung mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. At kaya pag di ka umanib sa Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas. Which I think is against the Bible, Pastor Bion. Kasi pagka binasa ho natin dito sa unang 1, 2, mga kapatid, ang tinubos ni Kristo hindi lang po yung iglesia. Unang 1, chapter 2, ang sabi po rito, at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan. Pansinin nyo, hindi lamang sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, hindi lang sa kasalanan ng iglesia, kundi lang buong sanglibutan din naman. So yung offer ng salvation open, at hindi lang tinubos ni Kristo yung para sa lahat ng iglesia, kundi sa lahat. Nagiging effective lamang ang pangtubos ni Kristo kapag ito'y tinanggap ng sanlibutan. Pag tinanggap ng sanlibutan, mapapabilang siya doon sa tinatawag na elect. Yan ang isa sa mga nakita ko na background doon. Ang pangalawa, ito, merong sabi rito, nung merong tagpo doon, may eksena doon, mga kapatid, na si Ginoong Felix Manalo ay biglang nagulat. Sabi niya, nag-aaral siya ng Bible, nabasa niya yung Mateo 12, 1 hanggang 8. Bawal gumawa sa araw ng Sabat? Ngunit bakit hindi ito sinunod ni Kristo? Peles, bakit? Panginoon kong Diyos, nagkamali ba ako sa mga ipinangaral ko sa mga tao? Kung gayoy, patawarin mo ako.
Ang hangad ko lang ay paglingkuran ka at dakilain ang iyong mga utos. Patnubayan mo po ako. Huwag mo po akong iiwan. Doon siya nagsimula daw na magtaka. Pero ang totoo niyan mga kapatid, kung si Ginoong Felix Manalo ay nagbasa lang sana ng Biblia, Yung context. yung context, maintindihan niya mga kapatid na si Kristo, ang nilalabag na sabat ni Kristo ay hindi sabat ng Panginoon, kundi ang sabat Ng mga Hudyo. Paano ho natin nalaman? Kita nyo ha? Sa Mateo 12, ito yung pinakita doon sa eksena, Mateo 12, pinicture talaga tong Matthew 12 na nagsikitin lang uhay. Pero alam niyo mga kapatid, may karapatan si Kristong labagin itong sabat ng mga Hudyo kasi pinaliwanag niya sa verse 6 kung sino siya. Ang sabi rito, datapat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. Datapat kung malalaman ninyo kung anong kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain at hindi sana ninyo hanatulan ang walang kasalanan sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng sabat. Sabat. Pansinin niyo mga kapatid, bakit niya, nilabag niya yung sabat ng mga Hudyo? Kasi ang sabat ng mga Hudyo, pagka pumitas ka pala, ayon sa kanilang tradisyon, pag pumitas ka kahit anong buong araw ng sabat, katumbas na rin daw yon ng pagkaani. Gawa. Wala naman sa Bible yon. Kaya tinuwid sila ni Jesus na ang sabat kasi ay ginawa para sa kapakinabangan ng tao. Yes. Pag ang tao nagutom, pwede kang kumain Tama. sa araw ng sabat. Legal itong ginagawa ni Kristo. Kaya ang pakilala niya sa verse 8 ay, ang anak ng tao, ako yung Panginoon ng sabat. Ako yung gumawa ng sabat. Kaya ako ang mag-i-interpret kung paano ipapangilin ang Hindi sabat. sila. Hindi yung mga Hudyo. Sinasabi lamang dito, Brother Ronald, na pinapakita lamang ni Jesus Christ yung sabat sa pananaw ng mga Hudyo at yung sabat sa paningin naman ng ating Panginoon. Yan. Ayun yung binabanggit dyan, tinatalakay dyan sa Matthew Oo, chapter kaya 12. ang sabat ng Panginoon, hindi bawal yung ginagawa nilang pagkitil ng uhay. Ngayon, pinaniwalaan nito ni Ginoong Felix Manalo, so mas pumanig siya sa panig ng Pariseo. Yun na nga. Hindi sa panig. Isa rin sa taga-usig pala ng Panginoon. Kung siya ngayon nandun sa panahon na yun, uusigin din niya si Kristo siguro. Tsaka paano nila nalaman na may pumipitas na ibig sabihin nandun din sila. Naghahanap ng butas. Oo. Ngayon, ito pa, mayroon isang punto rito na sinabi siya na nung may eksena ro na umuwi siya sa bahay, nagmamadali, humihingal, sabi niya sa asawa niya kay Honorata, naghihiwa ng mga gulay, may hikaw pa rin siya doon eh. Pero yung hikaw niya, kumikinang na kumpara doon sa unang eksena. Kasi medyo iba ang ibang hikaw. Ngayon, ang sabi niya, naku, mali pa na yung ating tinuturo ng mga Sabadista. Yung kautusan pala na itinuturo sa mga Kristiyano ay hindi yung kautusan ni Moises. So medyo sila doon, nagtalo ng konti ng kanyang asawa. Ngayon meron siyang ginamit niya doon yung Matthew 5:17. Itong mga kautusan na tinutukoy sa Biblia na kailangan ganapin ng mga Kristiyano, hindi ito ang mga kautusang ibinigay ni Moises sa mga Hudyo. Peles, ano bang sinasabi mo? Hindi ba't malimit mong sabihin na kaya ka umanib sa Adventista ay dahil higit na malapit sa aral ng Biblia ang tinuturo nila? Tama ka. Pero sa patuloy kong pagsusurit, pagsasaliksik ng ating mga aral na pinangangaral, ay meron ako mga nakitang hindi sang-ayon sa mga nakasulat sa Biblia. Kasama ba rin ang pinaniniwalaan nating hindi pinawi ang 10 utos na matandang tipan bagkus ay patuloy itong pinaiiral hanggang sa panahon ng Panginoong Hesukristo? Hindi ba't ikaw mismo ang nagbanggit sa sermon ang sinabi ng Panginoong Hesus na hindi siya pumarito upang sirain kundi ganapin ang kautusan? Hindi ang kahulugan nun ay naparito si Kristo upang tuparin ang 10 utos. Sinabi niya lamang yon para patunayan na ang kautusan at ang mga propeta sa matandang tipan ay nagpapatotoo ng pagsusugo sa kanya ng Diyos. Sapagkat sa aklat ng mga kautusan at sa aklat ng mga propeta, mayroong propesiya na nagpapatotoo ng pagkasugo niya. Kaya sa ibang talata sa Biblia, halimbawa sa 1:5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Si Kristo ang katuparan o kaganapan ng mga hula sa Mesiyas na mababasa sa aklat ng kautusan at ng mga propeta. So, parang sabi ko, confused talaga itong
gumawa ng pelikula o si Ginoong Felix Manalo. So kung ito talaga ang tinuro ni Ginoong Felix Manalo, so ibig sabihin hindi naintindihan ni Ginoong Felix Manalo ang pagkakaiba ng 10 utos sa propesiya. Kasi unang-una, tama, wala daw tinuro si Kristo na tutuparin 10 utos, kundi yung propesiya. Ibig sabihin, tama siya doon sa point na ang propesiya talagang tinupad niya. Di ba? Pero yung 10 utos, hindi. Kasi ang 10 utos, part ito ng moral law. Hindi ho siya part ng tinatawag nating prophecy. Kailanman hindi ho naging prophecy ang 10 utos. Correct. Ang totoo niyan, Pastor John, sabi pa nga doon sa pelikula, yun daw si Kristo hindi daw nagturo ng para tuparin 10 utos. Naalala ko tuloy yung Mateo 19 na doon sa 16, nagtanong yung binata, o Panginoon, anong dapat kong gawin para Yun. magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Anong sagot ni Kristo? Kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos. Ano-ano ba yung utos? Sa verse 18, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag sasaksi sa hindi katotohanan. Sa 19, igalang mo ang iyong mga magulang. So ano ibig sabihin nito? Tinuro ba ni Kristo o hindi? Nagturo. Nagturo po Nagturo siya. pala si Kristo. Oo. So I think that ito ay na-miss ni Ginoong Felix Manalo. Ang layo kasi ng ginawa, Brother Ronald Kasi nasa Matthew chapter 5 siya. Tapos may statement kasi siya na ganito Iko-quote ko rin. Sige. Sabi niya lamang yon para patunayan na ang kautusan at ang mga propeta sa matandang tipan ay nagpapatutuo ng pagsusugo sa kanya ng Diyos. Tapos sinipi niya yung John chapter 5:39. Malayo magkaiba naman talaga ang context ng Matthew 5:30, chapter 5 at saka John chapter 5. Kaya nawiwindang tayo sa interpretation dahil sa mga pagtalon-talon natin sa mga talata. Hindi natin kinukonsider yung context. Pero kapag i-consider natin ang context ng Matthew chapter 9, nung sinabi yun ni Jesus, chapter 5, nung sinabi yun ni Jesus Christ, ay mapapansin natin, diniscuss niya yung mga kautusan. Totoo yun. In-expound niya. Hindi niya inalis. Yung kautusan. Kaya napakaliwanag na kautusan talaga ang binabanggit ni Kristo, hindi yung katuparan, yung hula sa kanya. Tsaka ngayon naintindihan na natin, Pastor Bian, kung bakit ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo putol-putol pag nagbasa, hindi tinutuloy. Alam niyo kung bakit? Pag binasa niyo sa Matthew 5, verse 17, ituloy niyo lang sa 18, mga kapatid, mga kaibigan, ay napakaliwanag doon sapagkat sabi sa verse 18, sapagkat katotohanan ang sinasabi sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, isang tuldok na isang kuldit sa anumang kautusan ay hindi mawawala. Verse 19, kaya, ito yung conclusion ni Kristo. Application na ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ito hindi binasa siguro at ngayon hindi binabasa ng mga Iglesia ni Kristo to. Hindi din na tinutuloy. Kaya't ang sinumang, pag sinumang, kay Kristo lang ba to? Hindi. Kasama ako, kasama lahat. Kaya ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapot ang sinumang gumanap, ay titunuturo pala ni Kristo na gumanap at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. So, against ba si Jesus Christ sa 10 Commandments? Hindi ho. In fact, pag ituloy niyo lang, yung 17 hanggang 19, sabi nga niya, ini-encourage pa niya Sino mang magturo nito ay sa inyo ang kaharian ng langit. Pero kung sino mang magsabing hindi, ay hindi kayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Oo. Napakalayo po, mga kapatid. Meron ka pang gustong sabihin, Pastor John, na nakita mo dun sa pelikula? Gusto kong susugan yung statement dito sa Matthew chapter 5 verse 19, Brother Ronald. In contrast sa interpretation ni Mr. Manalo sa pelikula. Kasi dinidiin kasi niya dito na ang ginanap daw ni Kristo ay yung katuparan ng mga hula sa kanya sa Old Testament. Unfortunately, kung yun ang pinag-uusapan, bakit ang sabi dito, kaya't ang sino mang sumuway? Sino man. Hindi na siya specific, hindi lang bakit susuwayin kung ito lang ang tutupad, hula ano? para kay Kristo? Oo. Ano? Ang masusuway lang natin ay yung love, yung kautusan. Okay? At ang sabi pa dito, at kung sino mang sumunod, okay, ay tatawaging dakila or gumanap ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So may pagganap, may pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. So kung ang konteksto nito ay may kinalaman sa hula na gaganapin ni Jesus Christ, bakit ngayon ito pinapasunod sa atin? Kaya nga Ibig din bang sabihin, gaganapin natin o
tayo ang katuparan ng mga hula kay Jesus Christ? Hindi. Parang malabo yung I'm sure it's answer not yun, referring to prophecy but rather sa Ten Commandments, moral law. Contrast yung mga statement nila eh. Contrast, oo, ang statement. Now, ito, gusto ko rin pansinin natin to, no? Yung sinabi doon na nung siya'y nakipagtipon na si Felix Manalo doon sa mga leaders ng Adventist. Sabi niya, ang kautusan ay hanggang kay Juan Bautista. Sa Luke 16:16. No, dito natin makikita na kulang ang pag-aaral ni Ginoong Felix Manalo. Dahil unang-una, yung sinabi ni Lucas na yun na ang kautusan hanggang kay Juan, pinaliwanag ni Mateo eh. Kung binasa lang sana ni Ginoong Felix Manalo ito, itong Mateo 11:13, makikita niya doon na hindi ho 10 utos yung hanggang kay Juan. Ang sabi sa 11:13, paliwanag ni Mateo, doon din sa statement ni Lucas 16:16. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipang Yun. hanggang kay Juan. Kasi kay Lucas hanggang kay Juan lang, period eh. Pero kay Mateo, tinuloy niya ang ibig sabihin. Tinukoy niya na. Oo, na yung kautusan at propeta ay hanggang kay Juan ay nagsipang hula. Yun. So ito palang tinutukoy na hanggang kay Juan, yung mga prophecy about Jesus. Kasi nag-fulfill na eh, lumitaw na yung Mesias. Naganap na ni Kristo. Naganap yung- niya. Naganap na yung Kristo. Hindi 10 utos to mga kaibigan. Aha, sana maintindihan nyo. At saka alam mo, Brother Ronald, Oo. pag tinuloy lang ni Felix Manalo yung basa niya sana sa Lucas 16, hindi siya hahantong sa ganong interpretation. Kasi sa 17, sabi diyan ngunit lubhang magaan pa ang mga wala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Ayan. O, di ba? Oo. Ngayon, ito meron dito ako na talagang medyo naapektuhan ako eh. Nung nakipagtipon na siya doon sa mga pastor ng Adventist, sabi niya, merong isang Amerikano doon nagsalita. Sabi niya, alam mo, Ginoong Felix Manalo, tinatagalog ko na lang, hindi natin pwedeng basta-basta bitiwan yung doktrina ng Adventista. Kasi yan ang itinuro sa atin ni Ellen White. Samantala, itinuturo naman sa Adventista na hinihingi sa mga Kristiyano ang pagganap sa mga kautusan kasama ng pangingilin ng Sabat. Tama ang mga Ebangheliko. Dahil wala nga namang bisa ang pagsunod sa mga kautusan kung ang mga kautosang tinutukoy ay ang mga kautusan ni Moises. Dahil ang mga kautosang ito ay hanggang kay Juan Bautista lamang. Pastor Manalo, do you think we can easily give up what has been taught to us by the prophet of God, Mrs. Ellen White? We have professed to and have been teaching it for a long time. Ano mo ba yun? Nahapiyawan mo ba yun, Pastor Bjorn? Oo, parang ang lumalabas kasi doon, Brother Ronald, ay ang authority natin sa doktrina ay Si Ellen White ay parang wala tayong basihan sa misrepresentation. Biblia. Parang ganun ang dating eh. Oo, kaya yung mga nakakapanood ng Felix Manalo, huwag niyo paniwalaan lahat ng sinasabi sa Adventist kasi sinungalingan ho yun. Unang-una, hindi ho galing kay Ellen White ang doctrine ng Seventh-day Adventist. Si Ellen White mismo ay kumukuha siya. Ang Seventh-day Adventist po, kumukuha ng doctrine sa Bible. And then si Ellen White nakikinig lang sa doktrina ng Bible. Kung alam niyo lang history ng Adventist, kung paano yung mga early pioneers ng Adventist nagtipon-tipon gabi-gabi, walang tulong, nagpupuyat para develop yung doctrine natin. develop yung doctrine Yes. sa Bible. And then after the Bible, magkakaroon ng vision si Ellen White to confirm kung ano yung na-conclude nila sa Yun. Bible study. Yes. So Bible ang pang foundation. Kaya nga po yung 28 fundamental belief na libro ng Adventist, hindi niyo makikita ron na nag-quote sila kay Ellen White. Bible po ang fundamental belief, yung summary natin, Bible, walang writings ni Ellen White. Correct. Kaya misrepresentation po yan sa pelikula, masasabi natin. Meron pa sabi niya yung tumiwalag siya sa Seventh-day Adventist. Ano nangyari sa'yo? Babalik na tayo ng Maynila. Tumiwalag na ako sa Adventista. Totoo niyan, tiniwalag talaga siya sa Seventh-day Adventist. Ngayon, alam niyo ba mga kapatid, merong clue doon sa pelikula. Merong clue, nahulog yung ating nag-react. Merong clue doon sa ating pelikula, mga kapatid, na doon sa pelikula ng Felix Manalo, na talagang hindi ho siya talaga tumiwalag, kundi tiniwalag siya. Mapapansin nyo sa isang eksena nung kinasal sila ni Honorata de Guzman. Okay? Kinasal sila. Adventist sila noon, Pastor Bjorn. Oo. Mapapansin mo, nakalagay doon, kinasal sila sa Mission Kristiyana. Correct. Oo nga. Napansin mo yon? Oo. Bakit sa Mission Kristiyana kinasal si Felix Manalo
at si Honorata de Guzman. Bakit hindi sa Seventh-day Adventist Church? Ay, isang malaking katanungan May yan. clue sa yan. naisipan. Oo, kasi nga po, hindi ho siya tumiwalag. Tiniwalag po siya, hindi dahil sa nagturo ng maling doktrina, dahil sa ibang dahilan. Mas personal. Kaya nga po, hindi siya pwede ikasal sa Seventh-day Adventist Church, kinasal sila sa Mission Kristiyana. Hindi na po natin elaborate masyado kasi alam ko na naintindihan yung ating sinasabi. Yes. Yung isa pa pala, yung nakipagdebate yung isang Seventh-day Adventist pastor sa kay Felix Manalo. Tanda mo yan, ito yung ginampanan ni Philip Salvador. Philip Salvador, oo. Na sabi niya, bakit kami maniniwala na ikaw ay sugo ng Diyos? Ang turo mo kay Kristo siya'y tao. Hindi namin tinututulan ang binasa mong talata ng Biblia, kundi ang pag-angkin mo na ikaw at ang iglesyahan ay pinangangaral mo ang nasa katotohanan. Paano kayo ang nasa katotohanan? Itinuturo mo, tao si Kristo at hindi Diyos. Kung ako lamang po ang nagsabi, ay wag po kayo maniwala. Subalit, sino po ba mismo? Kanino nang galing ang aral na si Kristo'y tao at hindi Diyos na tunay? Pakinggan po ninyo mismo ang pahayag ni Kristo sa Juan 8:40. Datapwat pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po ba mismo ang pinapatotoo ni Kristo sa kanyang likas na kalagayan? Na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Iyan po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo sapagkat yan ang katotohanan na sinabi ni Kristo. Galing ng arte ni Philip Salvador doon ngayon, sabi na ang sagot ni Ginoong Felix Manalo, binasahan siya ng talata, yung Juan 8:40, paboritong no? Anong sabi ron? Sabi ni Kristo, bakit nyo pinagsisikapang patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan? Siyempre doon sa eksena, tamimi si Philip Salvador, hindi na umalis na yan ang nakalagay doon sa pelikula. Pero alam nyo, kung ako ang makadebate nito, sasabihin ko, pinutol mo yung talata. Bakit ang binasa mo lang yung pagiging tao niya sa 40? Ba't di mo ibabasa verse 58? Ang sabi naman ni Kristo, bago si Abraham, ay ako nga. Siya na nga. So nag-exist na pala talaga siya. Di ba? Ibig sabihin, hindi siya tao lang, kundi nasa chapter 8 din verse 58. Na sabi ganun ni Jesus, bago si Abraham, ako nga. I am is the title of Yahweh in the Old Testament. Yeah. I am is the title of God in Exodus chapter 3 Chapter verse 3. 14. So, kung babasahin yung buo, yung chapter 8, mga kaibigang Iglesia ni Cristo, huwag niyong putulin dahil ang chapter 8 ng Juan ay hindi lang verse 40. Verse 40, may 58 dahil ibig sabihin doon sa chapter na yon, sa tagpong yon, pinakilala ni Cristo na siya'y tao at Diyos. Dalawa ang kanyang likas. So within that chapter, pinaliwanag ang binasa lang ni Manalo, kung ako doon kay Philip Salvador. Kaso, siyempre, gusto nilang manalo sa eksena. Kaya nga, Felix Manalo. Merong pagpuputol to suit their beliefs. Okay. At saka isa pa, Brother Ronald, bago nagsalita si Manalo doon sa tagpo nila ni Philip Salvador. Nagpakilala si Philip Salvador, di ba? Pastor. Sabi niya, ako'y pastor ng ang ginamit niya kasi dito, Iglesia Adventista Septimo Dia, kulang pa yung pangalan natin. Walang Del, no? Kasi hindi naman sila Adventist. Kasi si Philip Salvador, Pentecostal. Dapat sana, ginandahan man, para man lang kapanipaniwala. Baka mali pa yung CP nila. Anyway, as a conclusion dito sa ating topic, siguro yung ibang mga tanong sa susunod na natin sagutin. Ang masasabi natin dito kay Ginoong Felix Manalo, itong chapter ng Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ang sabi ho rito, ito hindi sinunod to Pagsikapan mong humarap sa nasubok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. So hindi pala sapat na ikaw ay walang hiya, wala ikinahihiya. Si Ginoong Felix Manalo, pag tinignan mo yung palamas, pinanood mo, hindi siya nahihiya. Talagang napapagod siya, walang kain, walang tunog. Tinangangaral niya yung kanyang pinaniniwala ang ebanghelyo. Yun ay tama ito sa kanya, yung gumagamit na yung siya'y walang anumang kinahiya. Pero itong wala sa kanya, na siya'y gumagamit na matuwid sa salita ng Diyos. Kasi puro liko-liko yung kanyang mga turo at doktrina.